naman, yung episode 3, ito yung pag-uusapan natin. Okay? So, episode 3 is about automation hacks you can do for your business using Facebook. Okay? Facebook pa rin tayo ngayon kasi basic pa. So, ito. Bakit kailangan natin ng automation? Why need automation? Ito guys, gusto ko munang ipaintindi sa inyo kung bakit kailangan mo ng automation sa ginagawa mong business. Ito, if you're doing your business part-time, then you need automation. Okay? If you have activities na parang marami kang activities every day, tapos gusto mong gawin yung business mo, then you need automation. Okay? If you would like to get the most out of your time spending with your loved ones, then you need automation. If you want it to be consistent, then you need automation. If you don't want to worry about how you can engage with your prospect, then you need automation. Tingnan ko lang. Okay, and if you wanted to cope up and take advantage of the fast-changing technology, then you need automation. If you wanted to have a rejection-free promotion or prospecting or marketing, then you need automation. And if you would like to reach more people for your business, then you need automation. Okay, sa episode 3, dito, malalaman mo, ito, kasi marami nagtatanong sa akin pa rin kung paano mag-create ng fan page. So, ituturo ko sa iyo kung paano mag-create ng fan page step by step. So, this is ideal for beginners. And, isi-share ko sa iyo yung free online tool na ginagamit ko na pwede mong gamitin to edit pictures. Tapos, you will learn how to automate posting on fan page. Itong ginawang fan page dito. And you will learn how to automate posting on Facebook timeline using a user-friendly and easy tool. Free lang siya na online tool na ginagamit ko. Okay, na pwede mong gamitin. And ano yung mga posts na pwede mong i-share. Tapos, i-share ko sa iyo kung paano ka makakuha ng free na one-on-one coaching. Alright, so, let's start with creating a fan page step by step. So, in creating a fan page, di ba sinabi ko before na you can ask Google how to do that. Okay, so, punta ka lang sa google.com, tapos punta ka lang dito, how to create a fan page. Tapos, bibigyan ka ng link. Yan. Go to facebook.com/pages or ito, create a page. Pwede mo itong i-click. At, i-redirect ka dun sa itong page na to, /pages/create. So, i-redirect ka niyan. Ito guys, yung pag-create ng page mo, gaya na yung sinabi ko sa episode 1, depende sa branding. Okay? Depende sa branding na gusto mo sa ginagawa mong business. Alright? So, kung gusto mong i-brand yung sarili mo, pwedeng public figure. Kung may product ka na gustong i-brand, then pwede. Pwedeng ito yung piliin mo. Katulad, ito, select natin to, health, ito na lang. Living a healthy lifestyle. A healthy lifestyle. Okay? So, example lang, if may product ako na health and wellness, tapos gusto kong i-brand yung product na yon or gusto kong mag-create ng brand about healthy lifestyle, then pwedeng ito yung gawin kong name. But yung name, it depends upon you kung ano yung gusto mo. Tapos, ito, pwede kang pumili dito, health and beauty. Okay? May category dito. Pili ka lang, choose a category. Yan. Since health and wellness, ito health and beauty, click mo yung get started. Tapos, yun na. It will ask you kung ano yung description ng page mo. Tapos, giving you tips. Deliver tips about living tips and products.
Yan, pwedeng ganyan. Ano yung campaign mo all about? Okay? So, eto kung may website ka, tulad, ako may website kasi ako, don't worry, later on, tuturuan kita kung paano gumawa ng sarili mong website. Tapos, healthy lifestyle. Yan, kung ano yung URL na gusto mo, pwede mo i-customize. Kasi ito, pwedeng living healthy lifestyle, pero pwedeng kahit anong pangalan gusto mo. Pwedeng yung pangalan dito is the same doon sa name ng page na kinreate mo para siya, synchronize or para connected siya. Tapos, i-click mo tong save info. Living healthy for Pinoy. Taken na daw eh. So, yan, save info. Profile, picture, kung may image ka na nakasave sa computer mo, pwede kang select to, upload from computer, or kung may website ka na dun mo sinave yung mga image mo, like flickr.com, di ba yun yung parang storage ng images? Pwedeng ito, pero pwede din later on mo lagyan ng picture kung wala ka pang image, click mo lang yung skip. Tapos, pwede add to favorites, meaning i-add mo siya dito sa gilid. Diba sa homepage natin, ito, diba, nasa gilid. So, yan yung tinatawag na favorites, yung shortcut, kumbaga. Okay, shortcut. Dito sa homepage yan, shortcut sa favorites. So, pwede mong i-click yung add favorites. Tapos, i-click mo yung next. Ito, yung kagandahan dito is pwede kang mag-target ng audience na makakita ng page mo. Okay? So, kumbaga, if you know your target market, then it will be very easy for you to identify who are the audiences na gusto mong pakiataan ng page mo. Example, ito, kung yung location, di ba, Philippines, kasi for Pinoy lang siya. So, yung mga Pilipino lang yung gusto kong i-target since yung niche ko is about living a healthy lifestyle for Pinoy. Okay? Tapos, yung age na gusto kong i-target is yung 18 and above. Pwede din yung 16 and above kung gusto mo na mag-target na mas bata or pwedeng 30, 45, basta depende sa target market mo. Okay? All. Tapos, interest, kumbaga, ano yung interest ng mga prospect na yun, kung ano yung nilalike nila, kung ano yung pina-follow nila na page, parang ganun. So, ito, pwede kang mag-search ng health. Ito, healthy diet, yung mga taong nag-like, diba? Express an interest or like pages related to healthy diet. So, ito, yung weight loss. Okay? Ito, beauty. Pwede mong i-type yung beauty. Tapos, hanapin mo beauty. In beauty salons. Yan. So, pwede kang pumili ng interest dyan. Okay? Depende doon sa niche mo. Kasi ako, ito, health and wellness yung binigay ko na example. Tapos, language, you can leave it as it is. It's okay. Just click mo yung save. And then, ito na-create ka na ng sarili mong Facebook fan page. So, ganun lang kadali mag-create ng Facebook fan page. Okay? So, ito yun siya, Living a Healthy Lifestyle. Ito yung link, Living Healthy Lifestyle for Pinoy. Tapos, ito guys, kasi, as a beginner, mahirap mag-create ng picture sa Photoshop. Kasi, even ako, hindi ako marunong mag-Photoshop. Kaya, itong isi-share ko na isang online tool na libre, pwede mong gamitin din. Okay? So, ano yung online tool na yon? Punta ka lang sa canva.com. So, again, yung link is canva.com. So, para siyang online editor na mag-edit ng image. So, ito yung makikita mo na homepage. Okay? So, may dalawang option ka to sign up. Pwede kang mag-sign up with Facebook and sign up with Google.
Ako kasi, pinili ko dati na option is sign up with Facebook. Okay? So, pwede mong i-click tong sign up with Facebook at automatic niyang ilo-load yung Facebook account mo. Okay? Tapos, yun yung gamitin niyang login details para sa tool na to. Ako nakapag-create na ako before, kaya yung gagawin ko is login. Kasi after mo mag-create, tapos gusto mong i-access yung tool na to, yung pipiliin mo is login. Okay? Login using Facebook or login. Yan, ito. Login with Facebook or login with Google. So, pipiliin mo is login with Facebook since nag-sign up ka using Facebook. Okay, dapat parehas yung login mo dun sa pinili mong option nung nag-sign up ka. Kung nag-sign up ka using Google or Gmail, then piliin mo yung Google. Okay? Kung nakikita nyo, ito yung account ko sa Canva. Again, libre lang to. Tapos dito ko ginagawa yung mga cover photo sa blog ko. Ito yung blog ko kasi, blog.cyrilpisanable.com. Pwede mong i-access yan for more trainings. Kung makikita nyo sa blog ko, yung mga cover, yung mga image, featured image sa blog ko, dito ko ine-edit sa canva.com. Kasi hindi ako marunong mag-Photoshop. Okay? Yan, ito. Dito ko lang ine-edit. Tingnan nyo. Yan. Okay? So, ang gagawin mo, since ito is for Facebook, so, pumili ka dito, i-click mo tong create a design, piliin mo yung social media, ito, social media and email header. Okay? So, ito, yung pwede mong piliin dito is yung Facebook event cover para makapag-create ka ng dito, parang dito cover photo. Kasi dito ko din create ito. Diba, if you're familiar with my page, yung Sai Pisanable, na branding ko sa sarili ko, yung cover photo nito is inedit ko lang sa canva.com. Yan, ito, inedit ko lang to sa canva.com. So, ito siya. After mo mag-create, mag-select ng design, diba, yung Facebook event cover, mag-open siya ng new window. Yan, may mga template. Yung piliin mo is yung free. Kasi dito may mga dollar sign, meaning hindi yan free. So, pili ka na ito, free. Katulad nito, free. Tapos ito, free. Yan. Tapos i-edit mo lang yan. Ito kasi, ay yung kagandahan dito is pwede kang mag-upload ng sarili mong image. I-click mo lang yung uploads. Tapos, upload your own images. Basta may mga picture ka na nakasave sa computer mo. Gaya ko. Sorry, ito. Katulad ito, mga images sa ito, sa computer ko, ilo-load niya yan, ito. Pag matapos yung progress bar na yan, tapos makompleto tong blue na naglo-loading dito sa arrow, meaning nakasave na yung image mo dito. Okay? So, this is how you're going to edit your cover or your cover photo na ilalagay mo sa fan page mo using canva.com. So, free lang to guys. Pwede mong gamitin. Kasi ito yung ginagamit ko. Okay? So, yan. Ito, marami na akong picture na nakasave dito. Kasi matagal ko na talagang ginagamit itong canva.com. Libre lang siya. Tapos, user-friendly. Beginner-friendly at the same time. So, yan. Pag mapuno yan, meaning ready na yung image mo, pwede mo nang ilagay dito. So, ito, living a healthy lifestyle. Healthy lifestyle for Pinoy. Edit mo lang siya. Yan, madali lang siyang i-edit actually. May mga tutorial nga to sila eh. Tapos nagsisend din to ng email yung post planner sa yung itong canva.com sa'yo kasi nakasubscribe ako sa newsletter nila. Yan, living healthy lifestyle for Pinoy. Yan, pwede mong paliitan yung font size. Yan. Yan, lagay ka lang ng ilagay mo lang tong image na to. Kunwari, itong image ko, yan. Pag mag-select ka, pwedeng ganyan, i-resize mo lang. 'Di ba? So, madali lang siya. Tapos, pwede mong lagyan ng branding. Kung may vlog ka, wala.
Pwede kang mag-add ng text. Tapos may mga layout din dyan na text na free. Basta make sure na free lang yung isa-select mo para walang bayad, ha? Yan. Pwedeng ito, babrand mo yung website mo kung meron. Gaya ko, may personal na website ako. Yan. Tapos, i-click mo lang yung download. Tapos, file type. Leave it as it is. Dapat naka-PNG siya para image. Tapos, click mo yung download. Diba? Saving your design. Tapos, masasave siya dun sa computer mo. Okay? So, ganun lang. Ganun lang kadali mag-edit ng picture sa Canva. So, for beginner siya. Mabilis pa. Yan. Download. Yan. Ito, diba? Sa baba. So, gagawin mo, i-click mo lang to. Ito, add a cover. Upload photo. Tapos, hanapin mo dun sa download option mo. Saan na yun? Ito. Ito yun, diba? So, click mo yung open. So, wait mo lang mag-load. O, diba? Saktong-sakto. Click mo yung save. Yan. May cover photo ka na. Diba? Tapos, click mo yung add picture. Tapos, pwede ka mag-upload ng photo, ng image. Tapos, ulit, maghanap ka ng image sa, sa computer mo kung may nakasave. Wala kasi akong image dito, nasa hard disk ko. At tulad ito, example lang to. Yan. Yan lang kadali, gumawa ng fan page, guys. Hindi siya nag-load. Ito, nag-load na siya. One Dream. Ito yung name ng team ko. Gusto mo maging part ng team? Comment mo lang ako. Okay? One Dream Team. So, i-click mo lang yung save. Madali lang siyang gawin, actually. Napakadali. Gumawa ng page ngayon. Your profile was successfully saved. 'Di ba? May cover photo ka na, may profile picture ka na. Okay? Tapos, itong add a button, ito yung sinabi ko na call to action. 'Di ba? Importante na may call to action ka. Yung parating nilalagay ko is yung watch video kasi may video series kami na pinopromote. Pwede din contact us. Tapos, ilagay mo yung website mo or pwedeng get in touch with us. Send message. Okay? Tapos, i-click mo yung turn on instant reply. Bakit i-turn on mo yung instant reply? Kasi, 'di ba, most of the times, nagsisend yung mga prospect natin, tapos hindi tayo online. Itong instant reply, guys, importante to para ma-notify yung mga prospect natin na wala ka, hindi ka online, and you will get back on them once na mag-online ka. Example, thank you, ito kasing ginagawa ko, thank you for contacting me. Add personalization, first name, yung first name nila sa Facebook. I will get back with you once I am online. Parang ganon. Tapos for the meantime, you can watch our free training video on this link. Yan. Pwede kang maglagay ng link dyan. Yung ginagawa ko parati, pag hindi ako online, may ginagawa ako, tapos may nagsasend ng message sa akin sa fanpage ko, may auto or instant reply ako. Yan. Thank you for contacting me, Cyril. I will get back with you once I am online. For the meantime, you can watch our free training video on this link. At least, ma-notify sila na hindi ka online, and at the same time, they can watch your training, meaning may call to action ka pa rin, para there's no need for them to wait for too long, okay? At para maging aware sila na i-contact mo sila, okay? As soon as possible or once you're online. As soon as possible. As soon as possible. Tapos add button. Okay, yan, send. Pwede mong i-test. Test. Living a healthy lifestyle, yung pangalan mo. Okay? So, yan siya.
Ganito yung magiging, ano niya, ito yung magiging reply mo. Thank you for contacting me. Diba, naging personal siya kasi gamit ko yung Facebook ko na Cyril. I will get back with you once I'm online as soon as possible. For the meantime, you can watch. Pag i-click nila to, kasi automatic nag-hyperlink siya, mareredirect sila dun sa free training series na pinopromote ko. Okay? Na pwede nilang panoorin. Alright? So, ganun lang. Ganun lang siya. Okay, so tapos na tayo dito sa pag-create ng fan page. You already know ano yung online tool, itong canva.com. Yan. Pwede kang mag-create dito ng, yun nga, ads, Facebook ads. Tuturo ko sa iyo sa mga next na mga trainings natin kasi advanced na yun. Okay. Ito for blog, yung cover photo ko sa blog. Dito ko ginagawa, diba, gaya ng sinabi ko kanina. Ito mga cover photo dito, diba, nandito siya. Nandito siya sa, sa canva.com. Yan, ito. Yan, guys. Dito ko ina-edit lahat ng mga image na nakita nyo sa Facebook ko at sa blog ko. Okay? So, next is how to automate posting on fan page. Ito, guys, ito yung fan page na ginawa natin, 'di ba? So, para mag-automate ka ng ng post mo sa fan page, actually madali lang siya sa fan page. So, yung gagawin mo lang kung may may announcement ka na ilalagay, hey, just to let you know, magkakaroon tayo ng free training on Sunday. Tapos, kung gabi mo na itong sinet up, gusto mong mapanood or makita nila kinabukasan, ito, piliin mo lang yung schedule. Tapos, ito, select ka lang ng date, bukas, ng time, 6 a.m. Tapos, ito, schedule. Huwag mo lang tong i-click ha, kasi pag i-click mo to, hindi siya nakikita sa newsfeed. So, hayaan mo lang siya. Okay? So, click mo yung schedule. Yan, may schedule na yan siya. Scheduled for tomorrow at 6 a.m. Kung gusto mong gumawa ng maraming scheduled post, katulad kung may vlog ka na gustong i-share, kasi again, di ba, sabi ko sa inyo, value. Value yung parating i-share natin muna para sa mga prospects natin. So, ito, katulad ito, value siya. So, ipipaste mo lang yung, diba ginawa ko, kinopy ko yung link. Tapos, ipipaste mo lang dito. Tapos, automatic na mag-load yung featured image ng blog na to. Yan. Tapos, pwede mong i-customize yan. Tips for beginners. Tips for beginners. Call to action, click the link below. Click the image below to read complete post. Tapos, eto guys, eto may edit to siya. Pag nag-yellow, i-click mo lang. Yan siya. Eto, i-click mo lang din. Click here to read complete post. Call to action din. Yan. Pwede mo ma-edit yung title. Eto. Tapos, ulit, i-click mo tong publish na may arrow. Click mo yung schedule. Kung gusto mo i-schedule mamayang gabi, pwede 14. Tapos, mamayang gabi mga alas 8. 8. Yan. 8 p.m. Click mo yung schedule. So, ito yung way ng ma-automate mo yung post mo gamit yung fan page. Okay? Fan page pa lang tayo. Tingnan mo, makita mo dito that may dalawang scheduled post ka. So, pwede kang mag-set ng isang araw na mag-create ka ng scheduled post para sa business promotion mo. Kasi ito yung ginagawa ko most of the times kasi ito yung fan page ko, 'di ba? So, itong mga post ko dito, nakikita nyo, yung majority ng mga post ko is naka-scheduled yan siya ng 6 a.m., 3 p.m., 9 p.m., or 6 p.m. Okay? Yan, published. Ito, naka-scheduled post to from the blog. Ito, galing sa isang blog or galing sa isang blog na may video. Yan, in-schedule ko yan siya para may value pa rin. Okay? So, again, ganun kadali yung mag-create ng fan page at mag-schedule ng post
sa fan page. I-click mo lang yung scheduled post. Alright? Yan. Tingnan natin kung online pa ba tayo. Okay, and guys, next is how to automate naman posting on Facebook timeline. 'Di ba alam na natin kung paano mag-schedule ng post sa fan page. Ngayon, paano mag-schedule ng post sa timeline? 'Di ba? Sa timeline kasi walang option na mag-schedule ka ng post. Wala siyang option. Kung mag-post ka, automatic na post 'yon. So may isang tool akong ginagamit na pwede mong gamitin. Free lang siya, free ulit na online tool, and you can apply this sa ginagawa mong promotion para makapag-schedule ka ng post sa timeline mo. Kasi 'di ba, yung tinuro ko sa episode 1 is mag-add ka ng friends para magkaroon ka ng audience sa ginagawa mong business. So paano 'yan? Etong tool na to is ito yung Post Planner. Postplanner.com. Punta ka lang ulit sa postplanner.com. Ito yung gagamitin natin na tool para mag-schedule ng post or para i-automate yung post mo sa Facebook timeline. Meaning Facebook timeline sa mismong profile mo. Hindi yan sa fan page kasi madali lang sa fan page. 'Di ba? Sa fan page, may option na scheduled post. Sa timeline, wala. So, itong tool yung gagamitin mo. Again, punta ka sa postplanner.com. Gaya kay canva.com, yung pang-edit ng image, pwede ka rin mag-login dito using Facebook or using Google. So, yun. Kinlik ko yung tatlong arrow dito sa upper right side, tapos kinlik ko yung login. Tapos, ito yung nakikita mo na page, login. So, yung i-click mo is login with Facebook. So, pwede mong gawin yan. Login with Facebook. At again, pag naka-login ka sa Facebook mo, automatic niyang kukunin yung information from your Facebook. Tapos, maka-login ka na sa tool na to. Again, libre lang to guys. Kaya ako itong ginagamit kasi libre lang din. Okay? So, yung gagawin mo, para makapag-plan ka ng post, eto, may tatlong menu dito sa left side. I-click mo yung plan. I-click mo yung plan. Ayan, may mga instruction pa na nagpa-pop up. So, i-click mo yung no thanks na lang. I-click mo yung plan ulit. Tapos, eto kasi, may nakaschedule na ako na time or yung mga planned post ko, time ng pagpa-plan ko ng post. Okay, mahirap itagalog. Time ng pagpa-plan ko ng post. So, yung sinelect ko is 8 a.m., 12 p.m., 3 p.m., 6 p.m., 9 p.m. 1, 2, 3, 4, 5. Kumbaga, 5 times every day. Pwede mo itong gamitin, guys, if you are busy, if you are on a vacation, or kung marami ka talagang activities sa araw na yan, okay, pwede mo itong gamitin. Mag-alat ka lang ng time para schedule lahat ng mga post mo para hayahin na yung buhay mo. Okay? Hindi ka na mag-aalala kung may post ka sa timeline mo para makapag-engage sa prospect mo or wala. Kasi again, importante na maging consistent ka sa pag-share ng value ng content sa mga prospect mo. Okay? So, i-click mo yung add new. Tapos, ito, 'di ba? Gagawin mo, mag-select ka ng time. Ito, pwede mo itong i-click. Tapos, usually, 6 a.m. yung pinipili ko. Set. Tapos, i-click mo tong Monday, Tuesday, Wednesday. Yan. I-click mo lahat ng araw na to sa taas. Kasi, di ba, nakaputi siya. Pag na-select na, nag-green yan siya, nag-turn to green. Tapos, etong tatlong to, this will determine kung anong klase yung pwede mong i-post. Kung gusto mong mag-post ng photo or image, article, tapos yung text or yung status, 'di ba, yung mga quotation, pwedeng ito. Kung article lang yung gusto mong i-post sa time na yan, i-click mo lang yan. Dapat hindi naka-highlight. Naka-highlight siya pag naka-color green. Okay? Dapat nagwa-white yan, meaning hindi siya selected. Pwede kang mag-add ng time ulit. So, alas 12
Pwede, 12 p.m. habang naka-lunch yung mga prospect mo. Click mo yung add. 6 a.m. pala to. Set. 12 p.m. Ulit again, eto, what kind of post? Gusto ko na image, tapos article yung ilalagay ko. Tapos click mo yung add. Tapos alas 3, merienda time. Yan. Tapos, gusto ko, status lang. Diba, ito yung, yan. Pwede ka mag-add ng time dyan. Click mo na yung add new time. Kung ano yung oras yung gusto mo na mag-post. Okay? Yan siya. Tapos, ito, diba, nakita nyo may parang timeline dito. Make sure kung nasa Pilipinas ka, Asia or Hong Kong, kasi parehas tayo ng oras sa Hong Kong, sa Beijing, kumbaga. Okay? So, ganyan lang mag-set ng plan. Kasi every time na maglalagay ka ng post, ito post, 'di ba? Example, kung may vlog ka na gustong i-share, ito vlog ko. Kung may vlog ka na gustong i-share, kunin mo yung link ng vlog post na 'yon. Okay, katulad sa akin, ito, kung gusto kong i-share to, yan, i-copy mo yung link, copy, tapos punta ka doon sa post planner, i-paste mo, space bar, antayin mong mag-load yung content kasi ipapakita niya sa'yo yung featured image. Yan, ito, maglagay ka lang ng text. Yan, tips for beginners. Ito, pwede mong i-customize kumbaga yung photo, pero hindi ko na ginagawa kasi time consuming siya. So, yung gagawin mo para ma-add dun sa planned post mo, dun sa sinet mo na time, i-click mo yung add to plan. Okay, add to plan. Tapos, after mong i-click yung add to plan, automatic na siya na, yan, your post has been added. Automatic na siya na mapupunta dito sa 6 a.m. na post mo. Kasi yung pinili mo is article. 'Di ba? Tapos, kung gusto mong mag-post naman ng image, tapos wala kang idea kung ano yung image na pwede mong i-post, punta ka lang sa find. Sa find, ito. Tapos, may mga preloaded na kasi dito na mga images or mga quotes na pwede mong gamitin. But make sure na yung ilalagay mo dito is mga inspirational or yung mga motivational na quotes kasi halo-halo to dito. Okay, example. Ito, if you can learn from the worst times of your life, you're going into the best times of your life. So, gagawin mo, i-click mo yung share. Tapos, pwede kang maglagay ng description from the worst times of your life. Tapos, i-click mo yung add plan. Yung ginagawa ko kasi, every time nag-share ako ng image, nilalagyan ko siya din ng link papunta sa vlog ko or papunta sa offer ko. Parang strategy ko para magkaroon ng traffic or para magkaroon ng audience sa pinopromote ko. Okay? Yan siya. Tapos, i-click mo yung add to plan. Time mo lang mag-load. Tapos, yan. Punta ka sa post ulit para i-check kung nag-load doon sa planned post. Tapos, i-click mo yung planned. Again, post, tapos planned. Nakikita mo, since image siya, automatic siya na automatic niyang sinet yung time to 12 p.m. Kasi ito yung nilagay natin dito sa plan. 'Di ba? Dito sa plan na sinet up natin. Yan. Yan siya. By the way, guys, ito nakalimutan ko. Para mag-show siya sa Facebook mo, kailangan pala na maglagay ka ng profile. 'Di ba sa plan, dito sa plan, nakikita nyo, may may nakalagay na add more profile, or kung wala ka pang profile, it will ask you
a profile. So, yung gagawin mo, yan, social networks, Facebook yung pinili ko. So, mag-add siya sa Facebook. At ipi-preload na niya yung Facebook account mo since you are logged in using yung Facebook. Basta make sure na yung profile mo dito is yung Facebook mo para lahat ng mga naka-plan post dito is sa Facebook timeline mo nakalagay. Okay? So, madali lang naman siya kasi parang automatic nang kinukuha ni Post Planner yung information mo sa Facebook. So, yun. Ganun siya, guys. Again, Post Planner. Kung gusto mo naman ng status, pwede naman, punta ka ulit din sa Find. Tapos, kung wala kang idea kung ano yung quote na pwede mong i-share, pwede i-click mo yung quotes, and then statuses. Yan. Mga inspirational na mga message. Strength and growth come only through continuous effort and struggle. So, click mo yung share, tapos i-paste mo. Okay? Again, i-click mo yung share, tapos i-paste mo dito. Tapos, click mo yung add to plan, at may schedule siya dun sa time kung saan nakaplan yung status na post. 'Di ba? Ito, alas 3. So, naka-post to or magpo-post to siya bukas ng alas 3. Kung may promotion ka, pwede mo ding ilagay dito. Katulad, kung may upcoming na events kayo, so gusto mong i-post bukas, pwedeng ganun. Upload ka lang ng photo sa desktop mo, pwede ka mag-upload ng video kung may gusto kang video na ilagay sa timeline mo, tapos i-schedule mo kinabukasan or the next day. Okay? So, ganun lang kadali mag-automate ng post gamit ang Post Planner papunta sa timeline mo. Okay? So, ano yung mga post na pwede mong i-share? So, gaya dito, pag gamit mo yung Post Planner, pwede kang mag-share ng mga post na makikita mo dito sa Post Planner. Okay? Tapos, yung mga post na pwede mong i-share din, depende sa niche mo or depende dun sa target market mo. Okay? Kung target market mo is health and wellness, then yung i-share mo lang na post is related or it should be related sa health and wellness. Okay? Kung yung target mo is about financial, then make sure na yung ipopost mo is related dun sa financial or dun sa pera-pera. Parang ganun. Okay? So, yun guys. So, yun yung mga posts na pwede mong i-share. And regarding content ideas, pwede kang pumunta sa blog ko, blog.cyril Tisanable. Then, ito may search bar kasi dito sa right side. So, pwede mong i-click to. Itong search bar. I-type mo yung content ideas para ma-load or para hanapin niya ito. Content and blogging ideas na pwede mong i-apply. So, training video yan siya. Pwede mong panoorin yan para may idea ka kung ano yung mga post na pwede mong i-share. Okay? So, yan. Maraming ideas na sinare ko dyan. Alright? So, yun guys. Ipopost ko din to sa close group na Online Marketing Made Easy for Pinoy. So, make sure mag-comment ka ng yes below this video para ma-add kita doon. Okay? So, yun siya guys. And by the way, eto, I'm going to offer pala a free one-on-one coaching sa'yo. I-PM mo lang ako or send ka lang ng message sa akin. Okay? So, yun guys. Yun lang yung gusto kong i-share today sa Facebook live training na to. And I really hope na may natutunan ka. At eto, make sure to join the close group. Yung close group name na yon is Online Marketing Made Easy for Pinoy for the replays ng episode para sa mga additional resources and additional activities. At kung may mga question ka regarding the topics, then you can ask. Alright? At ipopost din natin doon yung activities at pati itong PDF file na to for your reference. Okay? So, yun guys. And kung may question kayo regarding this Facebook live training, then make sure na i-comment mo below this video. Alright? So, thank you guys for watching this training and have a great
and wonderful day. Bye.